Kapatid, ikaw ay magpakatapang. Ito ay bahagi ng ating pagtutulungan bilang magkakapatid sa pagtupad ng kautusan, ang pag-e-encourage sa bawat isa. Kaya ito ay kailangan natin sapagkat nasusulat, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Ito ay utos sa atin na huwag nating katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man sa kanilang mga paglait. Sapagkat isa itong realidad na sa kabila ng katotohanan ang ating puso bilang bayan ng Diyos ay kinaroroonan ng kautusan ng Diyos na tayo ay sama-samang sumusunod sa kautusan ng Diyos, mayroon pa ring mamumula at manglalait sa ating magkakapatid. Kahit na tayo ay walang masamang ginagawa sa ating kapwa. Kaya ang utos sa atin ay huwag tayong matakot sa pula ng mga tao at huwag din tayong manglupaypay sa kanilang mga paglait. Sa halip, tayo ay dapat na magtulungan at magpaalalahanan sapagkat ang nakasulat, sila'y tumutulong bawat isa sa kanyang kapwa at bawat isa'y nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Ang nararapat sa atin ay ang pagpapalakas ng kalooban ng kapatid at hindi tayo dapat panghinaan ng kalooban at hindi tayo dapat pamahayan ng takot sapagkat nasusulat, at sa anuman ay huwag kayong matakot sa mga kaaway na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapot tanda ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Kung ating papansinin, hindi naman sinabi dito ni San Pablo na at sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway ng mga tao, sapagkat ang unang-unang kaaway natin ay ang dyablo. Kaya dapat na tayo ay magkakatulong na magpaalalahanan na magpakatapang at huwag tayong matakot sa pananakot ng mga kaaway. Sapagkat may iba't ibang katatakutan ayon sa Biblia, gaya ng nasusulat, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi na makakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ito ay isa sa mga ikinatatakot ng mga tao, ang mga nagsisipatay ng katawan. Subalit sa ating mga lingkod ng Diyos, ang utos sa atin, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi na nakakapatay sa kaluluwa. Kung ating papansinin, hindi rin naman sinabi dito na huwag kayong mga takot sa mga tao na nagsisipatay ng katawan, kundi huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, sapagkat hindi lamang ang tao ang nakakapatay ng katawan, sapagkat maging ang lamok at mga virus ay nakakapatay ng katawan, at marami ng tao ang napatay ng mga lamok. Gayon din ang mga viruses kagaya ng pandemya ng COVID-19 na ang mga ito ay ikinatakot at ikinatatakot ng karamihan. Subalit sa ating magkakapatid ay may utos ang Panginoong Hesukristo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi na nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Dapat tayong matakot sa Diyos na makapupuksa sa katawan at sa kaluluwa sa impyerno. At maliwanag sa ating magkakapatid na ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod natin sa Kanyang mga utos. At ito rin ang pag-ibig natin sa Diyos, ang ating pagsunod sa Kanyang mga utos. At ang isa sa Kanyang mga utos na dapat nating sundin, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapot hindi na nakakapatay sa kaluluwa. Ito ay kailangan natin sa ating pagpapaalalahanan sa isa't isa at pagpapalakas natin ang loob ng isa't isa na tayo ay dapat na maging matapang, na huwag tayong matakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Sapagkat ang napapatay lang naman ng tao, ng lamok, ng virus, ng cancer at ng iba pa ay ang katawan.
Ngunit tayo ay may Ama na pag-asa natin sa tuwina na makapagbibigay sa atin ng higit sa katawan na napapatay ng mga nagsisipatay ng katawan. Ang kailangan natin ay ang tulong-tulong na pagtupad sa kautusan ng Diyos sa ating magkakapatid na bayang ang puso ay kinaroroonan ng kanyang kautusan. Ito ay kapalaran nating magkakapatid na wala sa maraming iba, na tayo ay naturuan ng pagkatakot sa Diyos, na ito ang pagsunod natin sa kanyang mga utos, at ito ay sa ikabubuti nating magkakapatid sapagkat nasusulat, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Kaya nararapat tayo magtulungan na magpaalalahanan at magpalakas ng loob ng bawat isa, sapagkat ang ating pag-asa ay ang ating Ama na sa Kanya tayo dapat matakot at hindi sa kanino man o alinman na nagsisipatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay sa kaluluwa. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. At sa ating pakikinig na muli ng mga katotohanan, naririto po si kapatid na Daniel Razon. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Minsan pa, salamat sa Panginoon sa mabuting pagkakataon na mayroon tayong mga magkakapatid. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang mga kabutihan. Sa kalooban po ng Panginoon, ang atin pong mass baptism ay nakaschedule na, kung loloobin ng Diyos, sa darating po na Biyernes. Yan po ay March 17, alas 8 po ng umaga. Kaya ang pagpapatuloy natin ng ating Day 11, ng ating Mass Indoctrination ay sa Lunes po, March 13. Yan po ay alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. At paalaala sa lahat, ang atin naman po na Christian New Year ay sa March 22, 2023. Araw po yan ng Miyerkules. O yan po ay sa susunod na Miyerkules. Ang schedule ng Mass Baptism po natin, ulitin po natin, March 17, araw ng Biyernes. Kaya po, tulong-tulong pa rin po tayo, maalalayan ng ating mga kapwa-tao, makatapos sila ng pakikinig ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. At muli po, kapirasong paalala lang, mga kapatid. Alinsunod sa paanyaya ng ating taga-akay, pinapayuhan ang lahat ng mga kapatid sa Members Church of God International na i-unfollow ang lahat ng Facebook accounts na hindi otorisado ng iglesia. Members Church of God International, MCGI, MCGI Channel, na ngayon ay pinalitan ng Kapatiran Channel. Join the Members Church of God International, MCGI, proudly, na ngayon ay pinalitan ng Magbalik Loob sa Panginoon. Banal na Kasulatan, MCGI Bible Verse Sharing. Join MCGI Mass Indoctrination / ang dating daan ng katotohanan na pinalitan ng magsuri sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang Kapatiran sa Iglesia ng Diyos, MCGI Alliance. Samantala, ang mga Facebook group na Bayang Masikap sa Mabubuting Gawa, Diyos ang Sandigan, MCGI, MCGI What Does the Bible Say, MCGI Bible Code, photos, videos, verses, and activities na pinalitan ng The Bible Verse. Proud MCGI / Share the Word of God na pinangalanan na lang ng Share the Word of God. Sa ngayon ay hindi na ma-access. Maaaring ang mga ito ay ginawang private o tuluyan ng binura. Paalala po, kapag ang isang Facebook group ay naka-hide o naka-private, ay maaari pa rin makapag-post o makaugnayan ng sino mang miyembro nito. Posible pa rin itong pagmula ng anumang usapin sa hinaharap. Kaya mas makabubuti
na magkusa na tayong mag-leave o mag-unfollow sa mga unofficial accounts na ito. Sundin lamang po ang mga sumusunod na hakbang. Kung ikaw ay naka-join o member ng isang unofficial chat group, pumunta sa main page ng Facebook group at i-click ang Join. Lalabas ang drop-down menu. I-click ang Leave Group. I-click lamang ang lalabas na confirmation prompt. Kung ikaw naman ang admin o mismong gumawa ng Facebook group o community, narito ang dapat gawin. Pumunta sa members page ng Facebook group. Kailangan i-select ang bawat isang member at i-remove sa Facebook group. I-click ang lalabas na confirmation prompt. Gawin ito hanggang sa ma-remove ang lahat ng members sa group o community. Kapag na-remove na ang pinakahuling member sa group o community, i-click ang drop-down menu sa ilalim ng page name at i-click ang Delete Group. Sa ganitong paraan ay hindi na ito makikita ng ibang kapatid o ibang Facebook users upang maka-join pa, lalo na ang mga bagong kapatid. Sama-sama po nating mapagtulong-tulungan na ang atin pong mai-promote ay ang atin pong mga official social media accounts o atin pong iba't ibang mga accounts na dapat po nating maiparating sa ating mga kapwa-tao. Siya pong ating mapagkaisahan na atin pong maipromote at mapagtulong-tulungan po natin na maiparating sa ating mga kapwa at hindi po tayo maging biktima ng iba't ibang mga bagay na maaari pong makapagbigay ng kalituhan sa atin o kaya ay ng iba't iba pong mga sigalot. Samahan nawa tayo ng Panginoon sa mabuting layunin na magkatulong-tulong at magkasama-sama tayong magkakapatid sa pagkakaisa at pag-ibig. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos mga kapatid at kami umaasa po na naunawaan ninyo ang layunin ng mensahe po na yan. At sa malamang dahil sa ito po inai-anunsyo na natin at kung kapatid ang gumawa ng mga pages na yan ay sa pagkakataong ito kung talagang nakikipagkaisa at kapatid inalis na nila. Pero ang katotohanan hindi nila inalis at yung iba halimbawa ay pinapalitan, isa hindi kapatid ang gumawa. At kung kapatid man halimbawa maaaring tinatawag na kapatid at hindi nakikipagkaisa. Ganun lang po siguro yung pinaka maaaring maging paliwanag doon mga kapatid. Kaya huwag tayong magpa-mislead sa maraming mga insinuations na maaari pong magdala sa atin ng iba't ibang mga kalituhan. Kaya maasa po kami na unawaan po ninyo ang layunin ng ating mensahe na yan. Mas makabubuti po na tayo magkaisa at magtulong-tulong na huwag nating matangkilikin yung mga bagay na alam nating maaari lamang tayong bigyan ng iba't ibang mga kalituhan sa buhay at mga bagay na hindi magdadala sa atin sa mabuti. Dahil ang mas magandang mapagtulong-tulungan natin ay yung atin pong sama-samang mga isinasagawa na atin pong maipakilala ang ating pananampalataya sa ating mga kapwa-tao batay doon sa malinis na budhi, batay doon sa aral ng Diyos na atin pong sinasampalatayanan at sama-sama nating pinagkakaisahan ng mga magkakapatid. Papatuloy po tayo dito ngayon sa ating mga pag-aaral ng katwiran ng Diyos. At so far, kapatid na Sani, meron bang naging striking sa iyo sa mga pinag-aaralan natin? Opo, kuya, napakarami po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na sa lahat dito sa mga naintindihan po namin dahil talaga pong ito'y bigay ng Diyos na lakas ng loob sa mga kapatid na may mga pinagdadaanan. Bilang isang Kristiyano, bilang tao, ay meron po tayong sangkap talaga na kahinaan. At hindi natin mayaalis na meron ding takot na dumarating. Pero dahil dito sa mga aral po ng Diyos na amin pong mga nadidinig, nagbibigay po ng lakas ng loob. At bilang isang sangkap ng katawan,
na siyang iglesia ng Diyos, na siya rin pong bayan ng Diyos. Ang ganda po nung nakasulat dun sa Isaiah 51:7 na sinasabi po doon na inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Meron pong bayan ng Diyos na ang puso ay kinaroroonan ng kautusan ng Diyos. E di ito po yung bayan na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Na ang sabi po ng Diyos, huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga paglait. Di ito po utos ng Diyos sa bayan na kinaroroonan ng kanyang kautusan, ng kautusan ng Diyos, na huwag katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang mga panglait, dahil yung talagang bayan ng Diyos, and that is given in reality sa ating panahon, kahit noon pa, na yung bayan po ng Diyos ay talaga naman pinupulaan, nilalait, hindi dahil sa gumawa ng masama, dahil sa merong niloko, ano pa mang hindi magandang ginawa, kundi kaya pinupulaan dahil nga po sa pagsunod nila sa kautusan ng Panginoon, na yun nga po yung mabuti. Kaya sa paggawa nila ng kautusan ng Diyos, talagang meron pong manlalait, hindi po siguro matatapos yan hanggang merong bayan ng Diyos dito sa mundo. Merong mga mamumula, manlalait, na ang utos ng Diyos, huwag ninyong katakutan. So hindi pala tayo dapat matakot dyan. Kaya sa ating pong mga magkakapatid, bilang bayan po ng Diyos na sumusunod sa utos ng Diyos, as long na tayo sumusunod sa utos ng Diyos, doon tayo magpakatibay, magpakatapang, kasi bawal matakot di hayaan nyo silang, kumbaga, kung ano man ang sabihin nila, di sige. Ano mang paninira ang gawin ninyo, ano mang panlalait, hindi yan ang magpapahina ng kalooban ng mga kapatid sa bayan ng Diyos na kinaroroonan ng kautusan ng Diyos. At hindi lang po pala basta ganon na sinabi ng Diyos, huwag ninyong katakutan. No? Kasi kaya pala, hindi dapat katakutan, may gagawin namang paraan ng Diyos para wag tayong matakot dyan sa mga katatakutan na ginagawa ng ating mga kaaway ng bayan po ng Diyos. Kasi sabi po rin sa Isaiah, ang ganda po nun yung 41 at sa 1 hanggang 7 po ng Isaiah, sila'y tumutulong bawat isa sa kanyang kapwa, at bawat isa ay nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Aba, ang ganda pala nito na nagpapalakasan ng loob ang mga magkakapatid sa bayan ng Diyos. Bawat isa nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Sa 7 po, sa gayo'y pinalalakas ang loob. Di yung palang pagpapalakas ng loob para magpakatapang, para wag matakot yung bayan ng Diyos. May kakasangkapanin din ng Diyos na wag tayong matakot. Alin yun? Di yun din mga kapatid, na bawat isang kapatid nagsasabi, no, na lakasan mo yung loob. Magpakatapang, hindi ka maduduwag. Saan ka hindi maduduwag? Hindi ka maduduwag sa pagsunod sa utos ng Diyos, na kahit na ano pa mangyari, manatili tayo, mga kapatid, sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sabi nga ni Kuya, alam nyo yung tapang, no, hindi pinagbabanduhan yan na parang bang pinamamarali mo na, matapang ako. Kaya nga yung example ni Kuya na, para kang halimbawa, martial artist, black belter ka, maghahamong ka ng away at pagmamalaki mong, ako, karatista ako. Yun, kapag mamalaki niya, kapamamarali niya na siya ay karatista, nasaksak, patay. Bakit? Kasi yung pumatay sa kanya, hindi karatista hindi marunong ng karate. Di na-tridor ka ngayon. No? Kasi, puro angas, puro yabang. Kaya, ang katapangan po, sabi nga ni Kuya, pagkakailangan, doon nilalabas yun, doon ginagamit yun. At ang isang pinagagamitan ng katapangan
ay yung katapangan sa pagsunod sa utos ng Diyos. Na kahit ano pang dumating, abay mananatili kang sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya meron po palang utos na sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa Mateo, Kapitulo 10 at 28, na sinasabi, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ako talaga pong nagitla ako dito eh. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Eh di ito po utos sa mga lingkod ng Diyos, sa bayan ng Diyos, na huwag matakot, eh di bawal matakot. Saan? Sa mga nagsisipatay ng katawan. Eh sino ba pumapatay ng katawan? Sino ba yung mga nakakapatay na yan? Nung tinanong nga po si Brother Del, ang sagot niya, eh yun yung mga tao, no? Na mga kaaway ng mga lingkod ng Diyos. Eh nung sagutin ni Kuya na bagong pananaw o perspektibo, na hindi lang po tao ang nakakapatay ng katawan. Bakit? Eh mas marami ikang napatayan, lamok eh. Kaysa sa virus, kaysa sa lahat ng gera, kaysa sa lahat ng mga disasters na naganap sa buong mundo, mas marami palang napatay yung lamok, no, sa buong mundo, dahil nakita natin na itong mga lamok na ito, daang milyon ang napatay na katawan ng tao. Eh di, no, sa perspektibo na huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng katawan, hindi lang po tao yun ang pwedeng makapatay. Pwedeng makapatay ang lamok, ang virus, no? At iba't ibang uri o klase ng sakit, kagaya ng cancer, no? Eh ang sabi, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Yan. Di bawal matakot sa mga nakakapatay ng katawan. Kasama na rin po doon yung mga taong kaaway natin. Datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yung palang dapat nating katakutan. Sino po yun? Yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. At yun po ang Diyos na dapat nating katakutan. Eh ano po ba yung pagkatakot sa Diyos? Ang liwanag naman po ng detalye, 12:13 na Ecclesiastes. Sabi sa kasulatan, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Eh di yung pala yung pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya kung meron mang nakakapatay ng katawan, hindi natin dapat katakutan yon. Kundi ang dapat natin katakutan ay yung nakakapatay ng kaluluwa, no? At makapupuksa sa kaluluwa, sa katawan, sa impyerno, at yun yung Diyos. Eh, yung matakot ka sa Diyos, yung pagsunod sa utos, kaya dapat sumunod tayo sa utos na palatandaang hindi tayo natatakot sa mga nagsisipatay ng katawan. Ngayon, nakita natin na yung palang nakakapatay ng katawan, isa pang punto ay sinasabi rin sa Filipos 1:28, no? Sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Ayan. Yung mga kaaway ay hindi dapat pala katakutan yon. Kaya sabi ni Kuya, ay huwag tayong mabuhay sa takot. Kasi bawal nga matakot eh. At ang sinasabi rito, huwag kayong mga takot sa mga kaaway. Sino kaaway? Eh hindi siya nakasulat niya na kaaway ng mga tao. Dahil ang unang kaaway ng lingkod ng Diyos, unang-una na po ang dyablo, hindi po tao yun, no? At yung dyablo, may mga alipores yun, may mga alagad yun, na hindi natin dapat na katakutan. Diba? Eh sabi nga ni Kuya, at least yung tao, doon sinasabi sa Isaias, na huwag kayo mga takot, no, sa mga pula ng mga tao, sa kanilang mga panglait. Eh di ito mga tao pa'y tinutukoy, na dahil nakaletra naman, mga tao yung malalait, sila yung manunuya, maninira, no? Eh pero doon po sa sinasabi sa Filipos, mga kaaway naman po yun, kasama po doon ang dyablo, dahil yung dyablo naman bago ka mapulaan, gagamit ng kasangkapan yon para kapulaan yung kanyang mga alagad.
Pero kasama siya sa kaaway na hindi natin dapat nakatakutan. Kundi ang dapat natin katakutan, yung pong makapupuksa sa ating mga kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yun nga po ang Diyos. Kaya sana, mga kapatid, maging matapang tayo sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sabi nga ni Kuya, yung salitang encourage, may courage yun. May tapang sa pagsunod, no, sa utos po ng Diyos. Na sa ating panahon, nakikita natin, ako po natutuwa dahil talaga napapanahon tong aral po ng Diyos na pagkaing inihahain ng Diyos sa bayan, na ibinibigay sa kanyang matalinong katiwala na alipin na tagapagbigay ng pagkain sa sambahayan po ng Diyos. Bakit? Kasi sa ating pong panahon, makikita natin, lagana po ang salot, no? Mga sakit. May iba't ibang mga nagiging sanhi ng kamatayan, ng katawan. Ngayon, nakikita natin kung paano natin haharapin yung kamatayan na hindi natin dapat katakutan. At nakikita naman po natin sa mga kapatid na pagka dinadala mo, may sakit na ang pakiusapan nila at panalangin Kuya, sana ingatan ka ng Panginoon. Samahan ka ng Panginoon. Makikita mo yung mga kapatid, talagang may tapang no? Na kahit na meron na silang nararamdamang masakit, alam nilang nahihirapan yung kanilang lupang katawan, pero makikita mo yung courage na nasa kanila, na pati tayong mga magkakapatid na nanonood at nakikita at nakakasaksi, lumalakas din ang loob natin. Dahil naiisip nga natin, baka isang araw, tayo naman ang nasa ganong sitwasyon, hindi po natin alam, mga kapatid. At itong mga kapatid nating nakikita natin, na pinapalakas naman natin ang loob, tayo rin naman ay lumalakas ang ating mga kalooban. Kaya nagpapalakas ng loob sa isa't isa no? Nagbibigay ng tapang. Kaya yung sinabi ng Diyos, huwag kayo mga takot, gagawa pala ng paraan ng Diyos para huwag nga tayo matakot. Paano kung hindi matatakot? Eto, no? Merong way para huwag tayong matakot. Tinuturuan tayo ngayon ng Diyos. Dahil nakita naman po natin na kahit na gusto mong yung isang tao ay may sakit, pagka ayaw pang mamatayin ng Diyos, hindi naman mamamatayan. Pero kahit walang sakit yan, pwede namang mamatayan pagka pinahintulot ng Diyos. Dahil naintindihan po natin, hindi mahuhulog ang isang maya sa lupa kung hindi pahintulot ng inyong Ama. Sa makatwid, hindi ka kayang patayin ng kaaway, ng tao, ng lamok, ng kanser, ng virus, kung hindi pahintulot ng Diyos. No? Pero magkaroon man tayo ng sakit na ikamamatay, o tayo may halimbawa papatayin ng tao, hindi dapat tayo matakot. Bakit? Mapatay man yung ating katawan, hindi naman makakapuksa sa ating mga kaluluwa. Dahil ang Diyos naman ang makapangyarihan para tayo naman ay buhaying muli sa ating katawan, na pagka nabuhay, sabi nga ni Kuya, walang sino mo pwedeng makapatay na kaaway, lamok, virus, salot, etc. Magkakaroon ka ng isang katawan na buhay na hindi kayang patayin ng sinuman na mga kaaway. Di po ba, no? Kaya, ano yung Kapatid na Sunny, Opo. Let us now put that in proper perspective. Dahil hindi tayo dapat na matakot sa pangtakot ng mga tao, sa pangtakot ng mga kaaway, dahil talagang maraming mga katatakutan at maraming mga pananakot na gagawin. Tatakutin ka talaga sa iba't ibang mga kaparaanan. Ngayon, ang isang advice nga, di ba? Pakibasa mo yung nasa awit, kapatid na Sunny, Ikaw na magbasa nito. Yung sinasabi doon sa awit, na sabi ni David sa, tignan natin, 27:14, kapatid na Sunny. Opo, Kuya. Mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso
Oo, umasa ka sa Panginoon. Yan, kapatid na Sani, ano? Para ka makapagdalang tapang, dapat may pag-asa ka sa Panginoon. Ngayon, kung ang ating pag-asa ay ang Panginoon, hindi naman dahil sa sabihan niya, huwag tayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Hindi naman makakapatayan ng kaluluwa at makakapuksa sa atin sa impyerno. Kaya, sige ka lang. Ay, hindi. Kasi, naaalala mo ang encounter, sabi ng demonyo, magpatihulog ka. Kasi, di ba parang, parang ano lang, ano, parang, nakita mo na, di sabi, huwag ka matatakot di ba ganun, ano? 4:6 ng Mateo, kapatid na Sani, sabi doon. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Yan, di ba, no? Parang nakikita mo, no? Huwag kang matatakot mahulog. Dahil lang sabi, aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Yung magbibilin siya sa anghel niya, aalalayan kanilang mga kamay. Kaya huwag kang matakot mahulog. Ang point doon, huwag kang matakot mahulog, pero hindi sinabi magpatihulog ka. Di ba? Kung mahuhulog ka, aalalayan ng mga anghel yung kamay mo. Kung hindi ba naman talagang yung kaaway, itinutwist yung kung ano yung katwiran, ano? Abay, kasabi-sabi ba naman kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Huwag ka matatakot mahulog. Dahil ang nasusulat, magbibilin siya sa mga anghel niya tungkol sa iyo. Aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod. Yun pa lang di ba? Kita mo na yung trick. Sinabi na nga, ikaw na mismo may sabi, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Hindi naman sinabi magpatihulog Baka kung matitisod ka, baka matisod ka. Kaya sabi, magpatihulog kay ka. Ano ang sagot? Sabi ng Panginoong Jesucristo, abay, nasusulat din naman, huwag mo susubukin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong tutuksoy. Susubukin mo ba? Ilalagay mo ba dun sa ganon? Oo. Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos sa ibang mga salin. Di ba? Ano ibig sabihin? Hindi dahil sinabing aalalayan ka, hindi sinabing, dahil sinabing huwag kang matakot sa nakakapatay ng, alam mo na marami diyang lamok na merong malaria. Wag ka matatakot diba? O kaya alam mo na masama yung magkain ng mga nakaka-high blood. Wag ka matatakot kain ka lang na kain. Sige lang. Nasusulat din naman. Diba? Huwag mo. Naintindihan mo, Brad Sani, gusto ko sabihin? Oo, kuya. Kasi, kaya po ako natatawi kasi may mga ganun ko minsan. Kain ng taba. Okay lang, papalitan naman ng katawan. Ayun, di ba? Kaya nga sabi, huwag ka magpakasama, huwag ka magpakamangmang. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Sabi sa Ecclesiastes 7:17. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmang man. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Sabi mo, no? Di naman ikaw mahuhulog ang maya kung hindi pa hintulot ng Panginoon. Kaya, sige ka lang, hala ka lang. Diba? Ang sinasabi, baka matisod ka, di aalalayan ka. Pero huwag ka magpapatihulog. Dahil sabi ng Panginoong Yesus, nasusulat din naman.
huwag mong tutuksohin ng Panginoon mong Diyos. Huwag mo susubukin ang Panginoon mong Diyos. Dahil subok yun. Kaya lang, huwag mo parang, ingatan naman ako Ako naman hindi ganon. Yung takot, alisin mo. Paano mong naalis yung takot? Kasi umaasa ka sa Panginoon. Nakita mo yung magdalang tapang ka. O, di matapang ka. Kaya ka matapang, kasi nga, naalis yung takot. Pagka naunaan ka ng takot, nawawala ang tapang. Sabi ni kapatid na Teno, naunaan ang takot bakit? Paano? Umasa ka sa Panginoon. O dahil dun sa pag-asa mo sa Panginoon, kaya ka nagkakaroon ng tapang, kaya ka nagdadala ng tapang. Hindi kaya ka matapang kasi mayabang ka. Meron matapang Hindi naman talaga matapang puro lang yabang di ba bakit? Nung kala mo kagaling-galing nung makipagsuntukan hindi pa nga binibigyan na solid bagsak agad di ba? Bakit? Kasi naunayabang ang pag-asa mo kaya ka magdadalang tapang ay ang Panginoon. Yun ang pag-asa mo kasi. Hindi ka, dahil ang pag-asa mo, yung pagkakilala mo sa sarili mo, o kaya dahil doon sa, sabi, iingatan ka, sumigi ka naman ang sumigi, di ba? Naging reckless ka naman, nagpakasama ka naman, o di ba? Nagpakamangmang ka naman. Hindi ganon. Ang tapang ay dahil sa pag-asa mo sa Panginoon. Dahil dun sa pagsunod mo sa kanyang utos. Di ba ganon, kapatid na Sani? Pero kung halimbawa, susubukin mo ang Diyos. Para lang yan nga sinasabi natin. Ganito lang no? Merong makaka-relate ka dito, Brad Rodello, Brad Josel. Meron kapatid na Josel nagmotor na aksidente. Patay. Yan. Patay. Na aksidente. Patay. On the spot, patay. Eto ngayon. Magkasama yung nanay at saka yung anak. Nakita mo yan. Patay. Kaya ikaw huwag kang magmumotor. Sabi doon sa anak. Sabi nung anak, oo nga po, inay. The following day, nanonood ulit sila. Magnanay. Sabi naman isang kotse ang sumalpok sa poste. Yung driver, patay! Sabi ganun, Sabi ng anak sa nanay, Nay, huwag ka na magkukotse. Napahinto yung nanay na ganun. Hindi kumibo. Sumunod na araw, kasama na nanonood yung tatay. Eto ngayon, sabi ngayon sa balita, isang tao na naglalakad sa gilid ng kalsada, nasagasaan, patay! Sabing ganun. Napatingin yung nanay doon sa tatay. Anong kasunod na, Josel? Huwag kang maglalakad. Eto, mabigat na, Josel. Sumunod na araw. Eto, balita. Isang tao naggabang ng bus. Nasagasaan. Sinalpok ng patay. Nag-aabang lang, hindi naglalakad. Nag-aabang lang ng bus, Brad Josel.
Ano kaya ang nahihinuha mo kasunod, ano? Ayan. Nako, sa takot, Brad Josel, nung sumunod na araw, yung nanay, yung tatay, yung anak, pare-pareho nasa bahay lang. Ay, di nagbukas ng TV. Ito, sumunod na balita. Isang pamilya natutulog. Nabagsakan ng eroplano. Patay! Nasa loob ng bahay. Nasa loob ng bahay, Brad Josel. Natutulog sa loob ng bahay. Nabagsakan ng eroplano. Ngayon, tatanungin kita. Maaari natatawa tayo, no? Tanungin kita. Totoo ba may naglalakad na sasagasaan patay? Opo. Totoo ba merong natutulog lang sa bahay? Yung bus na wala ng preno, binangga yung bahay, patay? Opo. Totoo ba na merong nagbibisikleta, hindi motor? Nasalpok, kapatid na Josel, patay? Opo. Meron naman ang dala-dala, pison na nga eh. Alain mo, pison na nga ang dala-dala eh. Napakabagal na lang ang pison eh. Na-aksidente pa dahil yung pinipison niya, lumubog, nahulog dun sa ano. Ito, ihampas mo sa realidad, kapatid na Josel. Totoo o hindi? Totoo po lahat yan, kuya. Ngayon, wala ka nang gagawin sa buhay mo kapag ka ikaw ay nadala ng lahat ng mga bagay na nakakatakot dahil ang alam mo, maaaring mangyari sa'yo, mamatay ka. Diba? Opo. Pero magdalang tapang ka. Magpakalakas ka. Magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Hindi ba ganon, kapatid na Josel? Ngayon, Galing. kung umaasa ka naman ngayon sa Panginoon, kapatid na Josel, hindi naman ang gagawin mo, magiging reckless ka. Umaasa ako sa Panginoon, kaya sige, halihaw ka ng halihaw ka ng maneho, halihaw ka ng lakad. Kaya, bawa walang tingin, pati ka tumatawid ka, lumingo ka muna, timigin ka muna, iiwasan ka niyan. Di ba? Sasabi yung iba nga, lata lang yan. Di ba pagka nasagasaan ka, durog ang ulo mo. Di ba? Bakit? Huwag mong susubukin ang Panginoon. Huwag mong susubukin ang Diyos. Diba? Dapat ilagay natin sa tamang perspektibo. Ganon din yung sinasabi ng Biblia na tapang na dapat na mayroon tayo. Tapang dahil may pag-asa ka o umaasa ka sa Panginoon. Lakas ng loob dahil umaasa ka sa Panginoon. Sumasagi ang takot, oo, pero dahil dun sa pag-asa mo sa Panginoon, yun ang isang bagay na iyong inaasahan. At alam mo kung ano pa rin ang lundo, kapatid na Josel. Eto, pakibasa mo ang sinasabi ni Juan. Ano ang sabi ng sulat, kapatid na Josel, ni Juan? Sa unang Juan 4:18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Yan, kapatid na Josel. Paano kang aalis sa pag-ibig? Magkakatakot ka po, kuya, pagka umalis ka sa pag-ibig. Yan. Opo. Ang sakdal na pag-ibig nagpapalayas ng takot. Di ba? Kaya dapat nating maintindihan
babalik ka pa din doon sa punto na yan. Kaya ngayon, maraming mga nakakatakot, kagaya ng yung kamatayan, yung mga sakit na dumadating, yung mga nakikita natin, ang utos, umasa tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa anuman. At kasi mayroong mga katatakutan. Diba? Huwag tayong matakot dun sa pumapatay ng katawan pero hindi naman makapapatay ng ating mga kaluluwa. Di bagkus katakutan ninyong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. O hindi, nakita naman natin ang magpapaalis ng takot mo, makakapagdalang tapang ka kung umaasa ka sa Panginoon. Yung kasi pag-asa mo kapatid na Josel, At ang isang bagay pa, yung sinasabi na walang takot sa pag-ibig. Ang sakdal na pag-ibig nagpapalayas ng takot. O ngayon, utos ba yan, kapatid na Rodel, o hindi? Utos po yan, kuya. Ngayon, yung utos na yan na huwag tayong matakot sa pumapatay ng katawan. Kasama na dyan, dahil hindi mo naman pwedeng ilimit doon lang sa binabanggit sa 10:28 earlier on, doon sa mga tao na papatay ng katawan mo. Kasi pagdating dyan sa 28, hindi naman nilagyan niya ng specific na point na tao lang, Kung hindi, ang nandyan sa 10:28, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. And it is a reality na merong nakakapatay ng katawan na hindi naman tao. Na alam natin na ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang katakutan natin yung makapupuksa sa kaluluwa, sa katawan, sa impyerno. Na yun ang Diyos. Na ang takot naman sa Diyos na dapat nating katakutan ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. At utos ng Diyos yun. At huwag mong kalilimutan, babalik tayo doon sa lundo ng pinag-uusapan natin na lahat ng mga bagay, kapatid na Rodel, kasama ang mga bagay ng kautusan, gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Dahil ang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi mo ikasasama kung hindi ikabubuti mo. Merong mabuti kang makukuha sa pagsunod sa utos ng Diyos. At kumaas ang takot mo, kapatid na Rodel, dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos, alam mo bang may benepisyo yan sa iyong katawan? Bakit? Alam mo ba na ang ating katawan, kapatid na Rodel, sa pamamagitan ng hypothalamus ay nagpuproduce ng tinatawag na interleukin 2. Hindi ako po doktor, siguro mas alam ito ng mga doktor. Yung interleukin 2, kapatid na Rodel, kapag ka ikaw ay merong kang courage na daladala sa kalooban mo, resolve ang iyong kalooban at hindi ka puno ng takot, ang ating hypothalamus ay nagbibigay o nagpo-produce ng isang chemical na tinatawag na interleukin 2. At yung interleukin 2, kapatid na Rodel, yan ay isa sa mga ginagamit na gamot na ginagawa nila, na naipoproduce ng katawan sa pamamagitan ng hypothalamus na ipanglalaban yan sa mga cancer. Kailan yan ipinuproduce ang interleukin 2 na yan, alam mo, kapatid na Rodel, pagka ikaw ay hindi ka puspos ng takot. Opo. Yan. Ganun din, utos ng Diyos, diba? Na sinasabi, magpakaligaya ka sa Panginoon. Tama? Tama po. Utos ba yun na sinasabi ng Biblia? 37:4 ng awit, kapatid na Rodel. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon
at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Yan. Eh di, yung pagpapakaligaya sa Panginoon, kapatid na Rodel, utos o hindi? Utos po yan. Yan. Kaya nga, sa pagsunod mo sa utos ng Diyos, dapat nandun ang kaligayahan mo kung nagpapakaligaya ka sa Panginoon. Uno, ng awit, kapatid na Rodel, at 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yan, kapatid na Rodel. O edi, ang kasayahan ng isang lingkod ng Diyos nasa kautusan ng Panginoon. O edi, ang utos, magpakaligaya ka sa Panginoon. Paano ka magpapakaligaya sa Panginoon? Yung kasayahan mo nasa kanyang kautusan. Kaya, pag sumusunod ka sa utos ng Diyos, maligaya ka, kapatid na Rodel. Bahagi ng utos na susundin mo na magpapaligaya din sa'yo yung huwag kang matatakot sa anuman. Tama po. Sa nakakapatay ng katawan o mga pangtakot na ipinantatakot ng tao, o edi magkakaroon ka ng kaligayahan. Pagka ngayon, kapatid na Rodel, ikaw ay nawala yung takot mo na yon, ang katawan mo magpuproduce, kapatid na Rodel, ng iba't ibang mga chemicals na magagamit ng katawan mo para labanan ang iba't ibang mga sakit. Kagaya ng interleukin 2 o IL-2 na tinatawag nila na isang gamot sa kanser. No. Diba? Oh. Ano mo yan? Ano? Makikita niyan. Alam yan ng mga doktor, mga kapatid. Pwede nyo pong sabihin kung hindi totoo na yan ay ginagamit nila. No? Yung mga tumor, yung mga iba-ibang mga sakit, ano? Yang IL-2 kung tawagin nila o interleukin 2. Ang tawag dyan, ang spelling po niya ay INTERLEUKIN, interleukin 2. Ngayon yan, ipinuproduce yan ng mga pharmaceuticals na gumagawa sila noong mga gamit nila yung mga kagaya ng mga ginagamit nila, mga chemical para makabuo sila ng interleukin 2. Pero ipinuproduce yan ng katawan, kapatid na Rodel. Ipinuproduce yan sa pamamagitan ng hypothalamus at idinidistribute yan sa mga lugar ng katawan mo kung saan kailangan mo yung mga panglaban na yon, maging bahagi ng immune system mo. O ngayon, dahil yun doon sa meron kang pag-asa, no? Dahil hindi ka nagugupo ng takot. Pagka ikaw naman ngayon, puro takot ang mangyayari sa'yo, ang dadalhin sa'yo lalo nun ay maraming karamdaman. Sinasabi, di ba, magpakaligaya ka sa Panginoon. Tapos, paano ka magpapakaligaya sa Panginoon? Maging ang kasayahan mo yung kanyang kautusan. Kung ikaw sumusunod ka ngayon na masaya sa kautusan ng Diyos, may masaya kang puso. Tama, kapatid na Rodel? Tama po. Pag may masaya kang puso, ang sabi naman sa 17:22 ng Kawikaan, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. O di, mayroong ka palang pakinabang, ano? Opo. Sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Bakit? Magkakaroon ka ng kasayahan. Dahil ang kasayahan mo sa kautusan. Pag masaya ang puso mo, yung masayang puso, mabuting kagamutan. Yung puso na mayroong courage, ay mayroong mabuting maidudulot sa iyo dahil magpuproduce ang katawan mo ng interleukin 2 at iba pang mga chemicals na magagamit ng katawan para labanan ang mga tumor, labanan ang mga cancer. Pag masaya naman ang puso mo, kapatid na Rodel, yung kasayahan, alam mo yung kasayahan ng puso, nagpuproduce naman ang katawan mo ng endorphin. Tanungin mo yung mga doktor kung hindi totoo. Magpuproduce ang katawan mo ng endorphin at saka marami pang mga chemicals, pati yung mga pain relievers na hindi nakakasira ng
na hindi nakakasira ng atay, kapatid na Rodel. Diba? Opo. Kasi meron kang ipoproduce na iba't iba, yung endorphin, tapos meron pa enkephalins. Mas alam ng doktor yan. Yung enkephalins, yan ay mga natural, kumbaga, na pain relievers na naipoproduce ng katawan mo dahil masaya ang iyong puso. Ganon din yung endorphin. Yan, di ba? At yan, kahit na itanong mo sa mga siyentipiko, maipapakita sa iyo ang mga research regarding that. Na pag masaya ang puso mo, makakapag-produce ang katawan mo ng mga endorphin, enkephalins. Kaya nga pumapasok yan. Yun ay nagiging natural pain relievers, kapatid na Rodel. Yung serotonin, yung dopamine, yan, kasama yan. Pati na yung oxytocin na sinasabi nila. Ako nadinig nyo na yun sa kapatid na Ellie. Diba? Yung kasayahan na yun na yung mag-asawa na kung mag-asawa, may pagkamasaya sila, diba? Nakakapag-produce yun ng oxytocin. Kaya, yung lahat na yan, pag sumunod ka sa utos, kapatid na Rodel, may pakinabang o wala? Malaki po ang pakinabang, kuya. Ayan, pati yung katawan mo, makikinabang, kapatid na Rodel. Diba? Ano pang isa? Eto, ang isang dapat. Kasi alam mo, it's a matter of yung pagbabago ng ating mga kaisipan. Basahin mo 12 at 3 ng Roma, kapatid na Rodel. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yan, kapatid na Rodel. Paano ka dapat mag-iisip? Dapat po may kahinahunan. Yan, may kahinahunan. Alam mo ba na yung kahinahunan, yung pagiging kalmado, mahinahon, kapatid na Rodel? Pagka sinunod mo yun, may pakinabang din ang katawan mo. Bakit? Alam mo ba, science will tell you, yung pagiging kalmado ng tao, nakakapag-produce din yun ng chemical na Valium. Valium. Oo. Nakakapag-produce ng Valium ang katawan mo. Diba? Tignan mo ito, no? Sabi niya, no? Your brain makes its own version of Valium. Valium, the anti-anxiety drug that was once the most popular prescription medication in America, might have a naturally occurring relative in the mammalian brain, according to a new paper in Neuron. Ang volume na yan, naipoproduce yan ng brain. Kailan yan naipoproduce ng brain? Kapag ikaw, kapatid na Rodel, hindi ka, yung puno ng anxiety. Opo. Actually, panglaban nga sa anxiety yun. Pag ikaw, kalmado ka, mahinahon ka, kapatid na Rodel, ang katawan mo ay magpuproduce ng volume. Pag masaya ka, ang katawan mo, ang iyong brain, sa pamamagitan ng brain, ay magpuproduce ng serotonin, ng dopamine, ng endorphin, ng enkephalin, mga natural pain relievers. Kapag ka ikaw naman ay meron kang courage, may dala-dala kang tapang dahil sa umaasa ka sa Panginoon, kapatid na Rodel, ang katawan mo
ay magpuproduce ng tinatawag na interleukin 2 at mga kemikal na magagamit para lumaban sa tumor, lumaban sa mga kanser. Ano ang makukuha mo ngayong kapatid na Rodel, pakinabang sa pagsunod sa utos ng Diyos? Unang-una, huwag mong kalilimutan, ang Diyos ang mayroong kapangyarihan para pumuksa ng katawan at ng kaluluwa. Diba? Opo. Ang Diyos ang may hawak lahat yan eh. Nasa kapangyarihan lahat ng Diyos yan eh. Pero, merong kang makikita na magpa-function kapag sinusunod mo yung utos ng Diyos. Ano ang isa magpa-function? Sa katawan natin, pag gumana yung brain, yung hypothalamus, dahil ikaw ay merong daladalang tapang at courage dahil sa pag-asa mo sa Panginoon, magpuproduce yan ng mga kemikal na lalaban sa tumor, lalaban sa kanser. Kung ikaw ay masaya, dahil sumusunod ka sa utos na may kasayahan, ang katawan mo magpuproduce ng mga, kung tawagin ay happy hormones. Di ba? Na magbibigay naman sa'yo ng isang natural na pain reliever. Di ba? Kung kalmado ka, hindi ka basta nagagalit. Kaya talagang ang pagsunod sa utos ng Diyos may benefit ang katawan mo magpuproduce naman ng volume. Diba? Na pakikinabangan ng katawan mo. Saan ka ngayon pupunta, kapatid na Rodel, na ang gagawin mo, susuwayin mo ang Diyos at aasa ka ngayon ng kabutihan. Hindi dapat ang ating maging laging panuntunan. Alam mo, shortcut ko na, Brother Rodel. Kasi para makita natin yung kahalagahan at pakinabang na ikabubuti natin sa pagsunod sa Diyos. Kaya maging ang ating mga katawan, hindi lang ang ating kaluluwa. Sabi ni Juan, idinadalangin ko sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Ang isang ikagiginhawa ng katawan natin, kapatid na Rodel, pagsunod pa rin sa utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos na susundin natin, magbibigay din sa atin ng kaginhawahan ng ating mga katawan. Nakikita mong punto, kapatid na Josel? Kuya, salamat po sa Diyos. Napakasarap po. Talaga pong ang salita ng Diyos, maravilyoso. Sabi nga po ng mga kapatid natin sa Portugues. Kuya, mas nakarelate po ako ngayon diyan sa mga naririnig ko po, sa mga dinadalaw nyo, sa mga nadadalaw din ng mga kapatid at mga nadadalaw din po namin, na may mga halimbawa po ay may masakit sa kanila at nasa malubhang karamdaman pa nga po yung iba. Pagka po nakarating ka, nakita po nila ang mga kapatid, pag inaawitan ng mga kapatid, hinaharana po sila kahit nga po sa SK. Ang sinasabi po ng mga kapatid ay, sumigla po ang pakiramdam ko. Gumaang po ang pakiramdam ko. Parang nawawala po yung masakit sa akin. Ito pala mga kapatid, it's not only on the spiritual na aspeto, pati nga po pala talaga sa physical na nararamdaman, sa literal na katawan. Meron din po talaga, bukod doon sa napakahalagang spiritual na bagay, yung pong mga pakinabang naman na on the material side, sabihin na po natin. Kasi ang katawan, physical, yung sinasabi nga ni Kuya, yung pinakita sa atin sa mga talata na yan, pagka pala maligaya ang tao, pag masaya ang puso mo, mabuting kagamutan yan. Kailan ba magkakaroon ng masayang puso ang isang tao? Pagkatigib ng takot ang puso mo. Kagaya nga ang kinuwento ni Kuya, nauna doon sa nagmumotor,
nakitang nangyari na aksidente, edi, huwag ka magmumotor. Hanggang yan, sunod-sunod na. Parang hindi na po humaba yung kwento dahil kinuwento naman po. Edi, mabubuhay ka sa takot. Hindi ka mabubuhay ng masaya. Hindi ka mabubuhay ng kalmado. Lagi na lang, pagka ikaw ay mag-aabang ng bus, maalala mo na ako, baka mapatay ako na pagka masagasaan din ako pagka ako'y nag-abang ng bus. Pag naglakad ka, baka ako'y mabundol pag naglakad ako. Hindi ba? Pagka sumakay ka na sa sakyan, kotse, baka ako'y mabangga. Wala ka na lang pong gagawin. Tuloy kanina naiisip ko, sabihin ko kaya sa anak ko, patayin mo yung TV. Kasi lahat ng napapanood natin nakakatakot. Pero hindi po ganun ang solusyon eh. Ang solusyon is, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Pag ito, sinunod natin yung utos 37:4 po ng awit, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Gusto mo bang mabuhay ng masaya, payapa, kalmado? Ika nga, sabi nga po ni Kuya. O, ayan. Ang gawin natin, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Sa paanong paraan magpapakaligaya tayo sa Panginoon? Ang ligaya natin, yung pagsunod sa kanyang utos. Doon sa 1:2 naman, dyan sa awit pa rin, ang sabi po ng Biblia, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya maging kaligayahan natin yung kautusan ng Panginoon kung nagpapakaligaya nga tayo sa Panginoon. Pero baka sinasabi natin, nagpapakaligaya tayo sa Panginoon, may hindi naman tayo maligaya sa pagsunod ng utos, taliwas po yun. Hindi po yun yung katotohanan dapat masumpungan sa atin. Ang katotohanan dapat maligaya tayo, at para tayo po ay nakakasunod sa utos, nang maligaya tayo sa kautusan, ang isa po sa kautusan na dapat nating sundin, huwag tayong mag-isip ng masyadong matayog. Mag-isip tayong may kahinahunan, 12:3 po ng Roma. Pagka mahinahon, pagkalmado, yun pala, may paliwanag din pala rin yung pagiging kalmado. Kaya sabi, hindi sa kung ano pa, lahat ng wika si Kuya ay napakakalmado. Parang cool na cool lang ang ano eh. Kuya, hindi naman po kasi kaila sa mga kapatid eh. Marami naman pong nakakakilala sa iyo at sa atin po, bago pa, nung bata pa tayo. Pero ngayon po, marami po sumasaksi. Napaka-cool ni Kuya. Napaka-kalmado niya. Alam niyo mga kapatid, ano po talaga may iba pong epekto yung pagiging kalmado. No? Kasi pati sa pag-iisip talaga, dapat po mahinahon, hindi biglang... Alam mo, isang susi doon, kapatid na Josel. Oh. Unang Pedro, pakibasa mo. Sa 4:7-8, kapatid na Josel. Opo. Ngunit, ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Di saan ka rin pupunta? Para ka, yan, kapatid na Rodel, kapatid na Josel. Magpakahinahon, para ka din maging mahinahon. Ang ano pa rin, lulunduan mo pa rin pag-ibig Para mawala yung takot mo, ang lulunduan mo pa din pag-ibig kapatid na Josel no? Kaya doon sa mga pinag-uusapan natin, yung pagkakaroon ng tapang sa kalooban, yung pagiging masaya, kapatid na Josel, yung pagiging mahinahon mo, lulundo lahat yan sa pag-ibig at sa pagsunod sa utos ng Diyos, kapatid na Josel. At yan kasi, bahagi yan ng dapat natin talagang masunod bilang mga magkakapatid na may pakinabang tayo. Tignan mo. Pakibasa mo yung sinasabi ni Tito 2:3. Ito po. Nagayon din, ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak,
mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Iaral mo rin naman sa mga bagong tao na sila'y mangagpakahinahon ng pag-iisip. No, di aral talaga yan, kapatid na Josel, na magpakahinahon ng pag-iisip. Kasi talagang, alam mo, sa maraming mga nakikita mo sa paligid, katatakutan, tapos provocation. May mga magpo-provoke sa'yo pagka ikaw nagpa-provoke ka, mawawala ka sa kahinahunan, kapatid na Josel. Di ba ganon? O ngayon, kapag ka ikaw ay nagpatakot ka, ay ano mangyayari sa'yo? Mailulugmok ka na nung takot na yon. Pagka ngayon ikaw ay nagpakalungkot ka dahil maraming mga pangpalungkot, yan naman di malulugmok ka naman sa kalungkutan. Pero hindi naman maiaalis, kapatid na Josel, tayo'y nalulumbay. Dumadating yung pagkalumbay na yon. Pero ang sabi, di ba, dun sa 4:13 ng Tesalonica, huwag kayong malumbay. Di ito ang di tamang pagkalumbay. Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Di kung malulumbay ka man, dumadating man ang kalumbayan. Dahil meron talagang kalumbayan, kapatid na Josel Pero hindi dapat gaya ng iba na walang pag-asa. Anong aasahan mo ngayon? Di ba balik ka ulit sa pinag-uusapan natin? Magdadalang tapang ka? Oo. Aasa ka, anuwi ka sa Panginoon. Di umasa ka sa Panginoon. Doon sa panahon ng kalumbayan, umasa ka sa Panginoon. Kasi mayroong kalumbayang dadating talaga sa isang lingkod ng Diyos. Pero yung kalumbayan na yon, hindi kalumbayan na nauuwi sa depresyon. Hindi siya lingering, kapatid na Josel. Bakit? Kasi yun ay kalumbayang mayroong pag-asa. Dahil umaasa ka sa Panginoon. Dahil ang Panginoon man minsan, dapat pabayaan kang malumbay. Bakit? Mayroong pagkalumbay na ukol sa Diyos. 7:9 ng 2 Korinto, patuloy, kapatid na Josel, pasuyo ako sa iyo. Opo, kuya. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos. Di meron palang pagkalumbay, kapatid na Josel, na sa paraang ukol sa Diyos. Pagkalumbay, ang wika, sa ikapagsisisi. Na ano ang dadalhin sa'yo? Ang sabi doon sa Gs, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, hindi ikalulungkot. Kung hindi ikalulungkot yung kalumbayan na yon, kasi nga gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, di hindi siya lingering, kapatid na Josel. Opo. Diba? Hindi ka mauuwi sa depression, sa anxiety, kundi mauuwi ka sa pagsisisi. Marirealize mo na kaya dumating sa akin ito, kaya ako nagkaganito. Maaaring dahil ako'y may nagawa na hindi tama, na-realize mo ngayon yun. Dahil may pag-asa ka sa Diyos, yun, babalikwas ka. Magkakaroon ka ngayon ng pagsisisi sa ikaliligtas mo. Ganun din yun. Kahit na yung kalumbayan na yun, alam mo, kahit sa science, ganun din, kapatid na Josel. Yung stress na, o yung kalumbayan, o yung
sabihin mo nagkaroon ka ng ganyang kalungkutan na diniscuss din ni Brad Eli yan if I am not mistaken, na ano lang, yung a little bit of, diba? Nakakapagpalakas din ng immune system mo yan diba? Sabi, meron silang research. There are various health benefits with a little bit of stress. Kapatid na Josel, yun naman palang a little bit, hindi yung anxiety kinauwian, kundi a little bit of stress. Meron ding various health benefits. Ang pinaniniwalaan nila, some stress can help to fortify the immune system. Diba? O, di ano ibig sabihin? For instance, sabi niya, stress can improve how your heart works and protect your body from infection. In one study, individuals who experience moderate levels of stress before surgery were able to recover faster than individuals who had low or high levels. Yan. Kaya, ano ibig sabihin, kapatid na Josel? Meron din a little bit of stress. Dadating din sa'yo talaga yun. Mai-stress ka rin talaga Maraming nakaka-stress, akala mo. Pero hindi yung lingering. Bakit? Kasi meron kang pag-asa. Yung pag-asa mo sa Diyos na ikaw ay meron kang Diyos na tinatakbuhan, inaasahan, which gives you more yung protection sa iyong katawan. Diba ganon? Bakit? Kasi meron talaga. Nasa Biblia naman lahat Ano ang gusto ko lang sabihin? Ano po mga kapatid? Hindi natin pagsisisihan ang atin pong pagsunod sa kautusan ng Diyos. Nasa atin yung lahat ng pakinabang. Kaya nga, yung bayan ng wika na kinaroroonan ng aking kautusan, huwag kayong nakakaalam ng katwiran, huwag niyong katakutan yung pula ng mga tao. Kaya naman namumula lang yung iba, o kaya nang lalait yung iba, kasi ang gusto nila, sila sundin mo. Ganun lang naman kasimple yun Hindi ba? Ayoko na ika dyan, kasi paulit-ulit lang. O saan tayo ngayon? Dahil paulit-ulit dito, sabi mo, dito na lang tayo, manood na lang tayo ng tape ni Brad Eli. Yun na hindi pa ulit-ulit. O di ba? Ano lang gusto mo? Di ba? Naku naman. Hindi naman bobo ang mga di ba? Ganun lang naman yun. Ang gusto mo halimbawa, ikaw yung sundin. Ang gusto mo halimbawa, yung gusto mo ang masunod. Yung paraan mo ang masunod. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun Pero isang bayan, alam mo minsan parang hindi naman sa kung ano pa man, pero simple lang naman yan Ang ayaw nyo lang naman talaga ako di ba? Dahil nagsisiksik din kayo doon sa sasabihin nyo halimbawa, yung kasi si Brad Eli, kay Brad Eli, ganito, hindi ka rin naniniwala dun, di ba? Kung naniniwala ka dun, hindi ka nga ginawang manggagawa sa hinaba-haba ng panahon di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Ano sabi mo, hindi alam mo kasi na magkakaganyan ka, hindi ko ba din pwede sabihin, lalo namang hindi alam na ikaw ang magkakaganyan. Di ba? Di ba? Ganun lang. Ganun lang naman ang suma total nun Bakit? Kung naniniwala kang may gabay ng Panginoon, ang isang mangangaral ng Diyos, at naniniwala ka na mangangaral ng Diyos yung sinamahan mo na sinahaba-haba ng panahon naman, di ba? Hindi naman tayo kasi po nagpipresenta ng ating mga sarili. At hindi naman din po tayo makikipagmagalingan. Ang ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, I am no better than even Apostle Paul or sa kay
at lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi ko rin naman po kailanman ibibida sa inyo ang sarili ko na, ay, mas magaling ako kay kapatid na Eli. O kung ano, hindi po eh. Hindi nga po. Ako nga po, maamin naman sa inyo kung ako po ang tatanungin. Hindi man ako, hindi ko man makita sarili ko kung sa sarili ko lang po tatanungin para sa ganitong kalagayan mga kapatid. Kaya hindi ko po ipinipresenta yung sarili ko dito sa inyo. Pero sa tulong at sa awa ng Panginoon, ang nakikita naman natin, sundin ninyo yung katwiran kahit wala pong kwenta. Kasi kapatid na Daniel, tignan ninyo sino magiging maayos ang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Wala naman tayong tinuturo dito na magdadala sa'yo sa kasamaan Diba? Na magdadala sa'yo sa hindi ka kasi ganito, hindi. Ganun talaga. Sabi ng Panginoong Jesucristo, o kayo, ikaw, Brad Josel, ikaw, Brad Rodel, kayong lahat, ibig nyo ba ding magsialis din naman? Oh. Ganun lang talaga. But just the same, kapatid na Josel, makikita mo ang kagandahan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Magpakahinahon, magdalang tapang ka sa kalooban mo, huwag ka masiraan ng loob. Kung tayo man ay pagpapahingahin sa buhay na ito, talagang mamamatay naman tayo. Dahil nasa 9 at 27 naman ang Hebreo, kung paanong itinakda sa mga tao mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang marapat nating mapaghandaan, yung magiging kalagayan natin after kung tayo ay mamamatay. Diba? Kaya, sa bagay, minsan sabi nung iba, easier said than done, di ba kapatid na Josel, kapatid na Rodel. Pero alam mo, ang magpapadali hindi naman yung kakayahan natin babalik lang tayo doon sa lundo ng lahat. Umasa ka sa Panginoon. Yun ang ating pag-asa palagi. Magantay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, magdalang tapang ang iyong puso, umasa ka sa Panginoon. Kung maasa tayo sa Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng courage, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng strength, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng happiness, noong kasayahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng kapayapaang ibibigay ng Diyos sa atin. Diba? Kaya nga, sabi ng Biblia, ang kapayapaan ng Diyos, sabi sa 4:7 ng Filipos, na di masayod ng pag-iisip, mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Lamang dapat baguhin natin yung ating mga pananaw at mga pag-iisip. Mag-isip tayo ayon doon sa gusto ng Diyos na maging kaisipan natin. Kasi meron ang konsentrasyon ng kaisipan nila yung masama. Actually, yung iba nga, sila gumagawa pero ibibintang sa'yo Diba? Ganon yun Sila yung trabaho nila, ipapabintang sa'yo Bakit? Masama sila kung mag-isip Basahin mo yung Zacarias 8:17, kapatid na Josel. At huwag mag-isip ang sino man sa inyo ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapwa. At huwag ninyong ibigin ang sinungaling na sumpa, sapagkat ang lahat ng ito ay mga bagay na aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. Ayan, kapatid na Josel, diba? Isang bagay yan. Meron kasi kung mag-isip, ang iniisip sa puso, kasamaan, laban sa kanyang kapwa. Ang iniibig,
kasinungalingan. Diba? Ang mga lahat ng wika ng mga bagay na yan, kinapopootan ko, sabi ng Panginoon. Kaya hindi dapat maging ganon ang anggulo ng ating mga kaisipan. Kung hindi isang kaisipan na naaayon doon sa ibig ng Diyos na masumpungan sa atin. At kung babalikan natin yung mga bagay na yan, yung sinasabi ni Pablo doon sa 12:3 ng Roma, na sabi niya, huwag tayong mag-isip ng totoong matayog. Kesa dapat nating isipin, mag-isip tayong may kahinahunan. Kaya yung kahinahunan, yan, lahat ng mga bagay na yan, kasayahan sa paglilingkod sa Diyos, ang pagkakaroon ng tapang dahil sa pag-asa natin sa Panginoon, lahat ng mga bagay ng kautusan, yan ay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. At ang umiibig sa Diyos, susunod diyan sa mga kautusan na yan. Pagsunod natin sa mga kautusan na yan, subukan mo. Kapag nakita sa iyo yung buo ang loob mo, naramdaman mong buo loob mo, naramdaman mo din na masaya ka sa paglilingkod sa Diyos, naramdaman mo din yung kahinahunan sa iyong pagkatao, tignan mo kahit ang iyong katawan makakaramdam ng kaginhawahan. Sigurado yun sa tulong at sa awa ng Panginoon. Kaya sana, kapatid na Rodel, meron ka na bang madadala, palagay mo, sa pamamagitan ng ating pinag-usapan ngayon? Pasensya na po kayo ho. Alam kong medyo napa-overshoot ako. Kasi hindi ko naman alam kung paano ko pang puputulin. Sino-shortcut ko na nga actually. Shortcut ko na po Kaya lang parang hindi ko basta ma-shortcut ng shortcut. Pero nag-shortcut na po ako. Kaya lang talagang pasensya na kayo. Although ako po kasi may schedule din. After nito, loobin ng Panginoon, may schedule pa rin ako. Magpapalit lang ako ng damit, aalis na din po ako. Kaya meron po akong kailangang puntahan na mahalagang ring bagay sa ating pong mga paggawa. Pasensya na po kayo mga kapatid ha. Ang pag-asa ko hindi kayo nakatulog at kayo ay gising naman sa ating pag-asa na mapakinabangan natin po ang mga katwirang atin pong pinag-uusapan. Kapatid na Rodel, meron ka bang maiuuwi? Kuya, sa awa po at tulong ng Panginoon, ay meron tayong sama-samang mababaon sa pagtatapos po ng ating pagkakatipon sa araw na ito. Mga kabutihan po na matatamo ng isang taong buong tiwala po na susunod sa utos ng Panginoon. Dito natin lalo pong napapatunayan, mga kapatid, yung utos ng Diyos para yun sa ikabubuti talaga natin At nakikita natin, hindi lamang sa ikabubuti na ang pag-uusap ikapagiging dapat natin sa kaharian ng Diyos sa langit, magiging dapat tayo sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan kung tayo po ay susunod sa kanyang mga utos. Pero kung nga bahagi ng buhay natin, itong buhay na bigay niya ngayon dito sa atin sa lupa, itong ating katawan na ito, bahagi ito ng kabutihang mapapakinabangan po ng ating katawan, yung atin pong pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Nakita natin, hindi po basyo lang yung salita ng Diyos na sinasabi niya, ang masayang puso, mabuting kagamutan. Hindi ganun lang yun. Talagang meron siyang meron siyang nagagawa. Natutuklasan nga po ng medisina, natutuklasan ng siyensya, yung nagagawa po ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kagaya nung huwag tayong matakot, mga kapatid, sa anumang panakot ng mga kaaway. Meron tayong takot na dapat maging takot, yun ay ang pagkatakot sa Panginoon.
na ang kahulugan naman pagsunod sa kanyang mga utos na ikabubuti naman natin. Ikabubuti nating matakot tayo sa Diyos, ikabubuti nating sumunod tayo sa kanyang mga utos. At para mawala yung lahat ng sari-saring takot, kasi talagang may mga panakot May panakot ang mga kaaway nating mga tao, may panakot ang maraming bagay po na nakakatakot, sakit, kahirapan, mga kalungkutang dumarating sa buhay ng tao na nakikita naman natin ng talagang realidad. Dahil sa lungkot, may mga nade-depress na po talaga hanggang sa nawala na ng pag-asa sa buhay, mga kapatid, at napasama na ang kanilang kalagayan, nawala na ng tiwala sa Diyos. Pero tayo pong mga magkakapatid, bilang kanyang bayan, tinuturuan niya tayo ng atin pong ikabubuti. At mas mapagtutuunan po natin ng mas pagpapahalaga ang pagsunod natin sa utos ng Diyos dahil nakikita natin talaga kung ano yung pakinabang, mga kapatid. Huwag tayong matakot sa anumang pantakot ng tao dahil yung takot po, sabi ng unang Juan 4:18, may kaparusahan sa takot Sabi ng Biblia, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Ang magpapalayas din ng takot na hindi dapat na mataglay ng isang lingkod ng Diyos, pag-ibig, yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya lumulundo po tayong lagi sa pangunahing utos na pag-ibig. Pag meron tayong pag-ibig sa Diyos, susunod tayo sa kanyang mga utos, hindi tayo matatakot. At ang pakinabang po pala, pagka tayo po ay mayroong lakas ng loob. Lakas ng loob dahil meron kasi tayong pag-asa sa Diyos, mga kapatid. Hindi naman tayo yung huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, mananadya ka na okay lang yan kasi sabi ng Diyos huwag kang matakot. Hindi ganun Nakita natin ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, nagpakita ng halimbawa nung tinutokso siya ng diablong magpatihulog sinaway pa niya yung diablo Sabi niya, nasusulat, huwag mong susubukan o tutoksuhin ang Panginoon mong Diyos. Hindi dahil aalalayan ka ng Diyos, reckless ka na. Hindi. Niingatan ka nga ng Diyos Dapat makiayon tayo doon sa kanyang pag-iingat na ginagawa. Ngayon, anumang bagay na po pwede pang hindi out of control natin, ang pag-asa po natin ay nasa Diyos. Kaya yung sinasabi ng awit na sabi ng Biblia, mag-antay ka sa Panginoon, sa Kanya ka umasa, magpakalakas, magdalang tapang ang iyong puso. Dapat meron tayong lakas ng loob, meron tayong tapang ng puso. Pagka ganun po pala tayo, mga kapatid, ang pag-asa mo nasa Diyos. Ano ang isip mo? Panatag ang isip mo. Pagka pala panatag ang isip ng isang tao at may pag-asa sa Diyos, mga kapatid, ayun yung pinakita ni Kuya kanina na ngayon ko lang narinig yun Yung IL-2 na ang mga manggagamot, gumagawa sila mismo ng ganon para panggamot sa mga tumor, sa mga kanser, na ipoproduce po pala yun ng katawan sa pamamagitan ng ating hypothalamus. Kaya mahalagang yung isip natin, mga kapatid, nakalagak talaga tayo sa Diyos. Doon tayo nagtitiwala, doon tayo umaasa. Pati yung katawan natin, kasi pagka panatag ang isip mo, yung brain mo, magpoproduce siya ng IL-2 na natural na panglaban sa cancer, natural na panlaban po sa mga tumor. Mabuti yon sa katawan na meron kang pag-asa sa Diyos, yung masayang puso. Masaya, maligaya ka sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Diyos, doon ka maligaya. Diba? Naipapakita yon sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kautusan ng Diyos. Ang kanyang kasayahan nasa kautusan ng Diyos. Pag susunod ka sa utos, doon tayo masaya. Hindi ang kasayahan pasyal, kung ano-ano mga bagay ng sanglibutan. Hindi, ang kasayahan mo yung kautusan ng Diyos. Hindi naman sinasabing masamang mamasyal, pero dapat maintindihan natin
ang kaligayahan sa Panginoon ay yung kasayahan sa kanyang mga utos. Pag sumusunod tayo, nakakaramdam tayo ng ligaya. At pag may masayang puso tayo, dahil maligaya tayo sa Panginoon, ang masayang puso, mabuting kagamutan. Sabi ng Biblia, ngunit ang bagbag na diwa, tumutuyo ng mga buto. On the contrary naman, detrimental yon pati sa kalusugan natin. Pero pag masaya ang ating puso, mabuting kagamutan. Kaya pala mabuting kagamutan, pag masaya pa lang ating mga puso, makakapag-produce tayo ng mga natural na mga pain relievers, yung mga hormones na ipinakita kanina po ni Kuya, hindi ko natandaan. Mga kapatid, serotonin, dopamine, endorphins, oxytocin, na yun nga po, narinig na natin kay Brad Eli, ang oxytocin, pagka yung mag-asawa, masayang nagsasama, di ba? Meron silang naipoproduce na chemical sa katawan na pampabuti ng katawan. Kaya yung pagsunod talaga sa Diyos, mga kapatid, pampabuti ng katawan, pampabuti ng kaluluwa, pati ng ating mga katawan. Yung mahinahon ng pag-iisip mo, pagkalmado ka, nakakapag-produce po pala ang katawan ng Valium. Mga kapatid, yung Valium, panglaban yun sa anxiety. So hindi ka po dumating man ang kalungkutan sa buhay natin na talaga namang natural na merong mga kalungkutang dumarating sa buhay. Di naman natin yun maiiwasan. Pagka halimbawa, namatayan ka ng mahal sa buhay, alam nga namang magbiba ka sa pagsasaya. Siyempre malungkot ka. Kaya lang malungkot ka na may pag-asa ka sa Diyos. Hindi yung malungkot ka na nabaon ka na, di ka na nakaalis dun sa kalungkutan, lumalim ng lumalim hanggang sa naging depression na, hanggang sa bandang huli nasiraan ka na ng bait. Hindi ganon, mga kapatid. Kung minsan kasi ipinapahintulot din po pala ng Diyos yung malumbay ka para din sa pakinabang mo. Una, spiritually speaking, kalumbayang ikapagsisisi. Pag ang pag-uusap naman sa medisina, yung konting stress pala, yung hindi naman sobra, yung konting stress pala, mabuti rin pala yun sa ating immune system. Mga kapatid, para magtrabaho ng maganda yung puso mo, maprotektahan naman ang katawan mo. Kaya masasabi po natin, mga kapatid, sumunod tayo sa Diyos. Diba? Meron tayong mga bagay na hindi na, ngayon lang kasi natuklasan ng siyensya yan Palagay ko, nung panahon sinusulat ni Pablo yan, di pa naman pinag-uusapan ng medisina noon yan mga kapatid. Pero noong panahon nila, meron silang hindi alam na gumagawa ng kabutihan sa kanilang, pati sa kanilang katawan dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos. Na ang magandang bagay lang naman po sa atin, natutunan pati natin, ay ganun pala yun, pag masaya ang puso, ganun pala yun, pag mahinahon kang mag-isip, pagkakalmado ka, di ba? Ganun pala yun, pagka may pag-asa ka, pagka ang isip mo, ang nakalagak ang tiwala mo sa Diyos, malakas ang loob mo, buo ang loob mo, di ba? Pagka ang tiwala mo nasa Diyos, napakabuti pala ng nagagawa. Ang utak, nagpo-produce ng pakinabang mo para panglaban sa mga sakit. Ang puso mo, may mga natural pain relievers kang maipoproduce. Mga kapatid, ang isip mo naman, nagpo-produce ng Valium pagkakalmado ka, panglaban sa anxiety. Ikabubuti po ng ating katawan, mga kapatid. At siyempre, ang makakapagbigay talaga niyan yung Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Kasi ang kapayapaan ng wika ng Diyos, pagkatapos mong dumalangin ng may buong pagtitiwala sa Diyos, ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip, mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yung puso po kasi at isip, mga kapatid, mahalaga pong maingatan yan dahil yan ang tinatarget ng kaaway, naguluhin ng puso, ang isip, at yan ang nagiging problema ng mga taong may anxiety, may depression. Pero pag may kapayapaan mo sa Diyos, dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya, dahil sa ligaya mo, sa pagsunod sa Kanyang kalooban, panatag ka dahil ang tiwala mo, maawain siya. Ang tiwala mo, nakamasid siya, nakikita niya ang kalagayan mo. Ang tiwala mo sa pagsunod mo sa kanyang utos, lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Mabubuhay po tayo kahit sa laman. Ano man ang lagay natin, mahirap man o mayaman, mabubuhay po tayo, mga kapatid, na ang pag-asa natin lagi ay ang kabutihang nagmumula sa Diyos. Sabi ni Juan, idinadalangin ko na, sabi niya, sa lahat ng mga bagay, guminhawa ka.
at bumuti ang iyong katawan gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Katawan at kaluluwa, pareho pong bubuti at giginhawa sa pamamagitan po ng ating pagtalima, pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya yung utos ng Diyos, mga kapatid, pakinabang po natin yan. Mabubuhay tayong laging merong saya. Kahit na po mahirap lang tayo, mga kapatid, gigising ka sa umagang may pag-asa ka sa Diyos, matutulog ka sa gabi, na meron kang ipinagpapasalamat na kabutihang natanggap mo sa Diyos. Di ka po mabubuhay na araw at gabi. Lagi ka na lang malungkot, lagi ka na lang... Pag ang kaligayahan natin ay ang paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, ikabubuti natin yan ng ating mga kaluluwa, maging ng atin pong mga katawan. Kaya isang napakabuting, kaya mabuting balita talaga mga kapatid, ang salita ng Diyos. Di ba mabuting balita ito? Mga kapatid, meron sa ating mga may sakit, may mga karamdaman, mga kapatid, ayan napakabuting kagamutan ng masayang puso. Sabi ng Biblia, ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Hindi basta gamot, mabuting kagamutan. Walang side effect, kumbaga, pagka tayo po ay may masayang puso dahil masaya kasi tayo sa Diyos. Masaya tayo sa Kanyang mga utos, maligaya tayong nakapaglilingkod sa Kanya, pakikinabangan po yan, pati ng ating mga lupang katawan. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, meron tayong mababaon sa ating mga puso na karagdagang impormasyong espiritual at pakinabang ng ating katawang pisikal dahil sa dadalang kabutihan ng mga salita at utos ng Diyos na sa awa po ng Diyos, mga kapatid. Wala tayong duda nang sabihin sa Biblia, inyong pakinggan ako, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Nakatitiyak tayo, mga kapatid. Bayan tayo ng Diyos na kinaroroonan ng kautusan dahil wala na tayong ibang pinag-uusapan kundi kautusan, mga kapatid. Paano tayo makasusunod? Paano natin itong may sasakatuparan? At ngayon, nakikita natin ang kabutihan na dulot ng utos ng Diyos na atin pong laging napapakinggan sa ating pagkakatipon. Kahit sabihin pa nilang paulit-ulit tayo, hindi bale, mga kapatid. Kahit nasabihin mo pang ganon, ang ulit-ulit nating pinag-uusapan ay ang kautusan ng Diyos na ikabubuti ng ating mga katawan, ikabubuti pati ng ating mga kaluluwa. At yan ang napakasarap na pag-usapan at alam ko, mga kapatid, marami po tayong nadagdagan ng lakas ng loob ngayon sa narinig nating ito na kabutihang daladala ng pagsunod sa utos at kalooban ng Panginoon. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. At bayaan niyo pong iwanan ko sa inyo ang isang talata pang muli, mga kapatid. Ikalawang Korinto 13 at 11. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, pangabuhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Samahan nawa tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa tuwi-tuwi na. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Saludamos a nuestros hermanos de Pagbati Santiago sa ating mga City, kapatid sa Octavo Santiago